Ando, Oh, mga kaluto, nandiyan pala kayo. So magandang araw sa inyo. Nandito tayo sa Disciplina Village Garden. At kumukuha ako ng mga frikado na gagawin natin sa ating lutuin ngayong araw na to. Pero ang pinaka-focus natin ngayong araw na to ay ang paggawa ng presentation. So ang tawag natin sa gagawin natin ay 7 simple ways to present food like a chef. So handa na ba kayo? So tara! Upang mas mapasarap at mapalinamnam ang ating pagkain, ang mga inihaing pagkain o mga nalutong pagkain ay isinasaayos sa plato. At ang tawag dito ay plating presentation. May 7 uri ng paraan ng pagsasaayos ng pagkain upang mas mapasarap tulad ng sabi natin. So, punta tayo rito. At ang unang halimbawa ng 7 simple ways to present food like a chef ay tinatawag nating arrange the table properly. So, alamin muna natin kung ang ating table setting ay American or European style. Pero ang pinaka-general rule dito, kung makikita ninyo, na ang knife at ang spoon ay nasa kanang bahagi dahil karamihan sa mga tao ay right-handed. At samantalang ang fork ay nasa kaliwang bahagi ng table arrangement. Ikalawa naman ay tinatawag nating choose your plates wisely. Siguraduhin natin na ang ating plato ay sakto lang at hindi lalagpas ang ating pagkain doon sa pinaka-edge ng ating plate. So halimbawa itong ating Caesar salad, okay, kung mapapansin niyo, hindi siya lalagpas doon sa pinaka-edge ng ating plate para ma-emphasize ang ating food. Itong halimbawa naman ay tinatawag nating read the clock. Sa plate natin, dapat ng carbohydrates tulad ng rice, bread, at pasta ay kailangan nasa 11 o'clock position sa ating plato. Ang vegetables ay nasa 2 o'clock at ang protein naman ay nasa 6 o'clock. So halimbawa nito, kung mapapansin niyo sa ating plate, ang ating rice ay nasa 11 o'clock position sa ating plate. Ang ating protein ay nasa 6 o'clock position, samantalang ang ating vegetables ay nasa 2 o'clock position. Makakatulong ito para mas maayos natin yung plating presentation. At kung naalala ninyo, dapat ang laman ng plate, pagdating sa presentation, kapag vegetables, kailangan ito ay na 1/2 of the plate. Samantalang ang ating starch at protein, dapat ito ay 1/4 of the plate. Apat na halimbawa naman ay tinatawag nating centerpiece and play with the eye. So, kailangan mayroong illusion of height or taas yung food natin. So, hindi ibig sabihin na illusion of height, nakapatong, pwede rin naman siyang itagilid o isandal, no? Doon sa ating food. So, halimbawa nito, mapansin niyo, yung ating rice, nasa taas niya yung pork chop, okay? Para magkaroon ng illusion of height. At saka natin siya lagyan ng mga garnish. Ang ikalimang halimbawa naman ay tinatawag nating be-add. Okay? So, ano bang ibig sabihin ng add? Ito yung mga numero na 1, 3, 5, 7, and 9. So, kailangan ang food item ay naglalaro lang sa mga numerong ito na makikita sa iyong plating presentation. So, halimbawa, makita ninyo, 3 ang aking nilagay. So, yan ay add number. Ika-anim na halimbawa naman ay ang play with color and texture. Kahit ang sinerve mo ay carrot soup, sprinkled with onion leaves, at grilled cheese sandwich, kung makita nyo rito, nagmumukha siyang special, no? Dahil ang ginamit natin ay blue paper napkin. Dahil wala tayong blue paper napkin, gumawa ko ng alternative na tela na lang. Ang ikapito namang halimbawa ay tinatawag na garnish appropriately. Okay, dapat lahat ng nakalagay sa ating plate ay edible o nakakain. Halimbawa, ang ating pork chop, meron siyang garnish na tomato and onion. Okay? Dahil ang ating garnish ay nag-enhance ng flavor and attraction sa main dish.
Maraming salamat mga kaluto sa inyong panonood. Ako si Ginoong Ricky Siroque, ang inyong kaluto. Paalam!